Pagbati sa lahat ng mga marino. Ako si Port Chaplain Noah Park, bumibisita at tumatanggap sa mga seafarers dito sa Mission Center at nagsishare ng gospel sa kanila habang nasa puerto sa Gilong, Australia. Ngayon, mahal ka ng Diyos at nag-o-offer siya ng wonderful plan para sa buhay mo. Hallelujah! Ang Bible ay may 40 parables na ginagamit ni Jesus. Ito ay matatagpuan mainly sa Gospel sa may New Testament at ito ay ang way ni Jesus para ma-explain ang mga komplikado na bagay na hindi madaling intindihin. Ngayon, nais kong i-share sa inyo ang isa sa mga teachings ni Jesus na nagpo-provide ng great comfort sa ating mga brothers and sisters on board, ang parable ng Good Shepherd. Ang parable na ito ang nag-ahayag ng kanyang pagmamahal bilang tagapagligtas at walang humpay na proteksyon sa atin. Una, pag-usapan natin ang kanyang role bilang isang good shepherd. Sabi ni Jesus na siya ang good shepherd at ang good shepherd ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Sa deklarasyon na ito, hinalintulad ni Jesus ang kanyang sarili sa isang trabahador na iniwan ang mga tupa sa unang sign ng panganib. Ang trabahador ay umiwas sa panganib dahil hindi niya tunay na pinapahalagahan ang mga tupa. Siya ay motivated ng kanyang mga sariling kapakanan at walang tunay na commitment para sa kalagayan ng mga tupa. Ngunit si Jesus ay isang good shepherd at nagpapakita ng walang humpay na devotion para sa mga tupa. Kilala niya ang bawat isa at ang kanilang kalagayan at handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanilang kapakanan. Sinabi ni Jesus, "Kilala ko ang aking mga tupa at kilala naman nila ako, tulad ng pagkakakilala ng aking ama at ako sa ama, at iaalay ko ang aking buhay para sa kanila." Inihahayag nito ang lalim ng relasyon between sa shepherd at sa kanyang tupa. Sumasalamin din dito ang koneksyon niya sa kanyang mga tagasunod. Ang comparison between sa relationship ni Jesus at ng kanyang ama ang nagpapatunay ng lalim ng pagkakaisa natin sa kanya. Ang willingness ni Jesus na mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa ay sumisimbolo sa kanyang magiting na pagmamahal at proteksyon. Pinakita nito ang kahandaang harapin ang pagsubok na nagbibigay ng assurance na sila ay nasa ilalim ng patuloy na pangangalaga at kanyang paggabay. Ang commitment na ito ay pinanggagalingan ng comfort at strength para sa ating lahat. Knowing na ang shepherd ay palaging nakabantay sa kanila, handang protektahan sila at gabayan sa lahat ng challenges sa buhay. Pangalawa, ang buhay kasama siya ay kayang ma-overcome ang lahat ng mga obstacles. Ang image ng shepherd na nag-aaruga sa kanyang mga tupa ay nagtuturo sa atin ng maraming mga bagay. Ang shepherd ang nagli-lead sa mga tupa. Hindi nila ito tinutulak kung hindi sinasamaan mapaaraw man o gabi. Pinoprotektahan sila from wild animals at magnanakaw gamit ang maiksing lubid. Ililigtas sila sa kapahamakan gamit ang tungkod. Ito ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Dinidescribe ito ng maganda sa Psalms 23. Si Yahweh ang aking pastol at hindi ako magkukulang.
Pinahimlay ako sa pastulan at inakay sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnumbayan sa tamang daan para sa kanyang pangalan. Dumaan man sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan. Pagkat ikaw ay aking kaagapay at ang tungkod at pamalo ang aking sanggalang. Amen. Ang seafarers ay palaging hinaharap ang hirap at panganib sa barko. At may mga oras na ramdam nila ang pagod at panghihina. Kapag ikaw ay mag-isa, madali kang mawalan ng pag-asa. Pero ang mabuting balita ay hindi ka mag-isa. May Diyos na gumagabay at nagbibigay ng lakas at abilidad na iyong kailangan. Sa lahat ng Chinese proverbs, palaging merong kwento tungkol sa fox na nahuli ng isang tiger. Sinabi ng fox na hindi mo ako pwedeng kainin dahil ako ang ginawa ng Diyos bilang leader ng mga animals. Hindi naniwala ang tigre. Ngunit sinabi ng fox ay, sundan mo ko at tingnan natin kung merong hahamon sa akin. Pumayag ang tigre at sinundan niya ang fox papunta sa kagubatan. Sa totoo lang, na ang pagkakita nila sa tigre, na ang lahat ng nakita nilang animals ay nagsitakas. After ng ilang encounter, inacknowledge na ng tiger na ang fox ang leader ng lahat ng mga animals at siya ay kanyang pinakawalan. Tinuturo ng Proverbs na ito na kaya nating lagpasan ang bawat obstacles kung meron tayong makapangyarihang kasama sa ating likuran. Tinuturo sa atin ng Biblia, katulad ng ginawa ni Jesus sa Gospel at ginawa ni David sa Psalms 23, na ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo dapat mangamba. Si Jesus ay ang mabuting pastol, handang tumulong at protektahan tayo at kaya niyang gawin ang imposible para maging posible. Sa dami ng ating mga gawain, maaari tayong humarap sa mga pagsubok. Kung ang faith natin ay hindi nakaangkla sa sandigan ng ating Panginoon. Dito sa aking ministeryo, may mga oras na nararamdaman ko ang lungkot, ang pagkapagod at ang panghihina. Noon at pagkatapos ng pandemic, noong walang masyadong volunteers at kailangan ng maraming oras at tulong. Hindi ko kakayanin na ipagpatuloy ang ministry dito ng ganito kahaba kung wala ang strength at ability na ino-offer ng Panginoon. Pangatlo, dapat tayong manatiling connected sa ating Panginoon. Meron tayong tutunan na isang valuable lesson. Palagi nating kailangan tandaan na kapag pakiramdam natin na malayo na tayo sa Panginoon, na tayo ay nawawala o naliligaw ang landas, kasama natin siya, kilala niya pa rin tayo at handang tumulong sa ating mga pangangailangan. Ang katotohanan na ito ay nai-express sa image ng ating Panginoon bilang isang shepherd na may patuloy na pagmamahal, pagtulong at proteksyon para sa atin. Wala na tayong kailangan gawin upang matanggap ang tulong na ito mula sa ating Panginoon. Ito ay kusang binigay na sa atin. Napagtagumpayan na ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo at sinecure ang eternal life sa kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah! Ano ba ang ibig sabihin na mamuhay sa proteksyon ng Good Shepherd? Ibig sabihin ay tayo magtiwala sa Kanya ukol sa lahat ng bagay. Bilang isang seafarer,
Alam natin kung gaano kaimportante ang magtiwala kay Kapitan at sa buong crewmates natin para tayo ay makatawid sa isang maalon na karagatan. Magtiwala na si Jesus ang gumagabay sa atin para mapagtagumpayan natin ang pagsubok sa ating buhay. Pag tayo humarap sa panganib at pagsubok, kailangan nating magtiwala na ang Good Shepherd ay kasama natin na nagpo-provide ng ating lakas at proteksyon na kailangan natin. Nabanggit sa John chapter 10 verse 16 ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungan na ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at pakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Sinabi ni Jesus na ang kanyang mga kawan ay hindi lamang nilalaman ng mga Hudyo, kundi ang ibang mga lahi o grupo, pati ang mga hentil. Ibig sabihin, ang kaligtasan mula sa Panginoon ay para sa lahat ng tao. Ang kaligtasan mula kay Jesus ay hindi lamang para sa isang specific na grupo ng tao. Walang hindi nabibilang sa walang hanggang pagmamahal at proteksyon ng ating Panginoon. Ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo ay kailangan din nating tanggapin as misyon para sa ating lahat. Kailangan nating isiwalat ang mabuting balita hanggang sa dulo ng karagatan. Sa huli, nasa dagat man tayo o lupa, kailangan nating mamuhay sa assurance na si Jesus, ang ating Good Shepherd, ay palagi nating kasama. Kilala niya tayo ng lubusan at tayo'y binibigyan niya ng pansin. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Kapag ating hinaharap ang panganib at pagsubok sa ating buhay, ating matatagpuan ang kanyang sandigan at kanyang lakas. Iangkla ang pananampalataya natin sa ating Panginoon at magtiwala sa kanyang paggabay at proteksyon. Tulad ng gabay at proteksyon ng shepherd sa kanyang tupa, gayon din ang Diyos sa kanyang paggabay at proteksyon para sa atin. Palagi nating tandaan na hindi tayo mag-isa at ng ating maramdaman ang kapayapaan at kasiglahan. I-focus natin ang ating mata sa ating Panginoon na nagbabantay at nag-aaruga sa atin kahit pa sa ating mga pagkukulang. Sa John chapter 10 verse 11, sinabi ng Panginoon na siya ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Tanggapin natin ito bilang personal na mensahe sa iyo ng ating Panginoon at ng ating maipagpaubaya ang lahat ng ating mga concern at worries sa ating Panginoon, finding peace and joy kahit nasa mahirap na kalagayan sa ating buhay o sa barko man. Tayo ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, salamat sa pagiging mabuting shepherd sa amin. Tulungan niyo kami na magtiwala sa inyong protection at guidance. Aming alalahanin na hindi kami mag-isa at bigyan niyo po kami ng lakas at kakayahan. Gabayan niyo kami sa aming paglalakbay at mai-anchor namin ang faith namin sa Panginoon. Dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.